In this video, we're here with Chef Joji. Ito yung matagal ko nang kasama sa trabaho. It's almost about 10 years na siguro din, no? More than pa. 10 years. We were working together as 10 years. Mula kami sa London, in a small cafe and sushi shop. Juice bar din yun. Doon ako natuto uminom-inom ng mga juice. But it's all a vegetable juice, yeah. Vegetable and fruit juice. Para healthy. Then, pagkilala ko lang sa inyo si Joji, has been with us for 10 years, chef siya dito sa UK. Di, paano ka dito sa UK? Paano ka nakarating? Ano yung story? Story? Paano ka nakarating dito sa UK? Wala, inanala ko lang pa yung misis ko. So basically si Joji, maraming way para makarating ka dito sa UK. Unang-una, maraming mga nurses dito na pwedeng mabigyan ng work permit. Ako naman nakarating ako dito as a chef dahil may nag-hire sa akin na restaurant. So, yun pinsan ko. He's got a small restaurant before in Manchester at that time. So, I was working as a sushi chef already, a Japanese chef sa Saipan. And then he took me from Saipan to here in the UK nung time na yun. That was long time ago. So, pwede yun. Pwede ka mag-asawa ng AFAM. Yeah. So, yung mga ano dyan, single dyan, na napigo na sa mga pag-ibig nila sa Pinoy, pwede silang lumipat sa AFAM. Pwede silang makarating dito sa UK. Also, other venue is yung mga, so bukod sa nurses, may mga caregivers. Medyo mahirap ngayon ng caregivers. I think nurses still on. But yeah, that's one of the way. Ano pa ba? I think fiancé visa, pwede ka pang pumunta dito. And also of course yung tourist. Kaya lang hindi ka pwede magtrabaho legally. Yeah, hindi ka pwede magtrabaho legally dito. Yung siguro pa part-time sa mga linis bahay, bantay bata, mga ganon. Maybe tulong-tulong sa mga mainly mga linis bahay din yung kuan. Pwedeng trabaho dito ng mga tourist or illegal kuan, but not really a good thing to do. So best yung legal way. Ano pa ang way na pwedeng mag-aaral dito? Ano pang other way na pwedeng pumunta dito sa UK? But yeah, si Joji, nakarating siya dito dahil yung wife niya is nagkaroon ng work permit din nila dito ng amo from Dubai. So from Dubai, amo niya is British. So dinala siya ng amo niya dito sa Dubai. Then kinuha ng asawa niya si Joji from Dubai as well as a dependent. So eto na. Kwento mo nga, G, paano tayo nag-meet? So, pagdating namin dito sa UK, ay sa London, yung first day na yon, nag-meet na kami ni Chef Benji sa isang shop. Yeah. So, yeah. Doon ko siya nakilala. Yeah. So, i-clarify ko yung nung unang meet that. Biruin nyo, guys, unang araw pa lang niya dito sa UK. Nag-shopping sila ng misis niya kasi nagugutom, naghanap ng pagkain. Merong ditong parang maliit na, kung makasabihin na natin grocery store, maliit na grocery store, tawag dito Tesco. So parang Tesco Express. Napunta sila doon. I was working in a small village as well at that time, pero mga yayaman yung mga tao. Doon nagtatrabaho yung misis ni Joji. So napasyal sila doon sa grocery store. At the exact moment I was there, nagtatrabaho ako sa isang maliit na sushi shop. Nangangailangan ako ng chef. Dahil pala kaibigan tayo, nakita ko si Joji. Sumigaw kagad ako, "Oh, kabayan, kumusta?" Believe it or not, ang reaction niya, "Oh my God," parang nagulat eh. Sabi niya, hindi siya makapagsalita. "Kumusta?" Kabayan pala dito. Kabayan. Tiningnan lang niya ako, tapos tinawag niya yung misis. Oh, kumusta? Pag para ko sila, saan ka? Yung pala, kararating lang pala niya yun. Unang araw kararating niya. And then,
By the way, nangangailangan ako ng tao. Kuan, meron kaming inopen na Japanese small sushi restaurant dito sa Berkhamsted. Not knowingly na si Joji pala isang Japanese chef na. So, napakaswerte ko. Biruin nyo, yung pagkakataon ba? Yung pagkakataon. So, minsan naniniwala ako sa, the universe will give you or you will manifest yung mga bagay na mga iniisip mo lagi o yung mga hinahangad mo. Just keep positive and know that you will get it. Biruin nyo, nagaganap ako ng chef noon. Bigla lang si Georgie lumabas. Ito na siya. Hanggang ngayon kasama ko. Hanggang ngayon kasama ko na. So, yeah. Yun yung story ni Chef Georgie. Magkakasama pa kami from time to time. Mag-walking kami dito sa Wings. So, you will see more of him. You will see more of ng mga kasama ko din. So, tingnan pa pala kami sa inyo. No? Yeah, also, nagkasama pa pala kami sa bahay ni Georgie nung lumipat siya dito sa Manchester. Kasi wala pa naman, hindi siya makakita ng bahay kagad. So, nagtira siya sa amin sa bahay namin for a short period of time bago sila nakalipat ng apartment. Okay guys, that's it for now. I hope na may natutunan kayo at or na-enjoy niyo yung mga short interview namin ni Chef Georgie. And kung hindi pa kayo nakapollow, please follow and share my videos on Chef Benji TV. And also, let me know kung ano pa yung gusto nyong malaman dito sa UK and what you are interested in bukod sa cooking and sa mga business video ko. Okay?